Hindi pa sumisikat ang araw at ang mga magulang ni Minerva ay nakaupo na kaagad sa isang upuan at nakatali. Naguguluhan sila na ito ay magising pero walang makita nang dahil sa may takip ang kanilang mga mata. Ang ulo nila ay panaypaling nang ito ay maalimpungatan at isang taong nasa harapan nila at walang iba kung hindi ang dating mafia king na si Damon Tumaro. "Gising na ba kayo?" tanong ni Damon at kinuha nitong kutsilyo na nakalagay sa kanyang tabi. Habang si Chengsu at ang mga kasama nito ay tahimik lamang at ayaw makialam. Dahil ngayon na lang ulit nila nakita ang dating mafia king dahil busy na ito at binitawan na ang posisyon. "Who are you?" Napasigaw biglang ama ni Minerva at napangisi lamang si Damon bago tuluyang tinanggal ang mga takip nito sa mata. Kaya laking gulat na mag-asawa na makita nila si Damon na nakatingin sa kanila ng masama. Walang alam ang dalawa sa nangyayari at namumuo lamang ang takot sa kanilang katawan. Pero nang dahil sa kanilang pagtataka, ang ina ni Minerva ay biglang nagsalita. "Mr. Damon, anong kaguluhan ito?" Sabay lingon nila sa buong paligid na sobrang daming dugo na nakakalat sa sahig at hindi nila maiwasan ng masuka sa amoy nito. "Your daughter Minerva is now dead." Parang nabingi ang tenga ng mag-asawa at hindi makapaniwala. "What did you say? Where's Minerva?" Utal na aniya ng ama nito. Pero wala silang nakuhang sagot. Ayaw na kasi ni Damon na ulitin ang mga sinabi niya at ayaw din niyang patagalin pa. Dahil ang asawa niyang si Vera ay naghihintay lamang sa labas ng gang base at nakasakay sa kotse. Walang balak si Damon na papasukin ng asawa dito at makitang kaganapan na kanyang gagawin. "Don't think too much. Mas maiging makitang anak mo sa impyerno." Sabay saksak nito sa dalawang magulang ni Minerva at wala itong ginawa kundi ang ipagpatuloy lang ang pagsaksak. Napupuno na nakakatakot na aura ang buong paligid at hindi nila alam ang gagawin. Para silang nakakita ng demonyo. Bukod kay Grigor, sila'y tahimik lamang na nanonood at punong-puno na ng dugo ang katawan ni Damon. Ang suot itong tuksido at ang paloob na kulay puting polo ay naging pula. Sabay hinga ng maluwag nang matapos niya ang misyon niya. Tinanggal nitong suot na damit at saka naging alertong lahat at inihanda ang bagong kasuotan ng kanyang susuotin. Bumungad sa kanilang katawan ni Damon na walang kakupas-kupas sa kakisigan. Parang hindi nga ito pumapalo sa 50 at parang nasa 30 lamang ang edad. Sabay dito na rin ito nagbihis at walang sino man sa kanila ang nagsalita. "Chengsu," tawag ni Damon sa pangalan ni Chengsu at halatang kinakabahan ito. Ito kasi talagang unang makita nilang ama ni Grigor at parang nakikita nila ang mukha ng tatlong demonyo sa demonyong nasa harapan nila. Parang bawat anggulo ng mukha na nakikita nila, ang tatlong anak ni Damon ay ito. Kaya naman puno ng kaba si Chengsu nang harapin ito ni Damon. "You know what to do." Sabay tapik sa braso nito at naglakad palayo. Habang naiwan ang lahat at nagsimula na rin silang kumilos at iburol ang dalawang patay na magulang ni Minerva. Samantalang maiinip na sana si Vera nang lumabas si Damon mula sa pinto. Ang mukha ni Verang malungkot ay biglang naging masaya at hinintay ang pag-upo nito sa tabi niya. Silang dalawa ay nagtitigan at isang halik sa noo ang natanggap ni Vera mula sa asawa. "What happened? Are they?" Hindi na ituloy ni Vera ang nais niyang sabihin nang pigilan ito bigla ni Damon. "They are, kaya wag ka nang magtanong, okay? Let's go home." Tumango na lamang na parang bata si Vera at medyo natuwa naman si Damon. Ayaw nito marinig o mabanggit ni Vera ang about sa mga ginagawa nito. Ayaw niya mabahiran pang ang utak nito ng hindi maganda. Kahit alam na ni Vera ang ginagawa ng asawa at mga anak. Kaya naman pinabayaan na ito ni Vera nang naramdaman niya ang ibig sabihin ng asawa. Hanggang sila'y makarating sa hasyenda at binati naman agad ni Judy. "Young master, madam." "Where are they?" tanong ni Damon at saka tinuro ang office room ni Grigor sa first floor ng kanilang bahay. Ang taong bumungad sa kanila yung dalawang kambal na kapatid ni Minerva. Inaasahan na ito ni Damon at Vera nang sila'y tumungtong pa lang sa bahay. Gusto nila itong makausap at sabay tingin ni Grigor sa dalawang taong pumasok sa kanyang opisina. Habang ang mukha ni Marjon at Marvin ay hindi may pinta. Sila'y kinakabahan at nanginginig ang kanilang mga kamay sa takot at kaba. Kahit malakas ang loob nila ay parang maiiyak sila nang dahil sa sinabi ni Grigor kanina. Hindi sila makatingin sa mukha ni Damon nang ito'y pumunta sa harapan nila. Habang kasama nito si Vera at pinagmamasdan ang dalawang parang isang tuta na walang magulang at panay ang iyak. "Did they know?" tanong ni Vera at tumango lamang si Grigor at pinapatunog itong kamay sa lamesa.
You don't have money, you don't have any company, and you don't have family. Kinilabutan sila at hindi makagalaw ng dahil sa sinabi ni Damon. Hindi nila alam kung saan sila pupulutin matapos ng nangyari. Nalaman nila kanina na ang magulang nila ay pinatay ni Damon. Kaya naman wala rin silang maisagot nang malaman nila ang rason ng demonyo. Doon nila napagtanto na may asawa na ang kanilang boss at magkakaroon na rin ito ng anak. Ano na lang ang gagawin nyo? Parang may halong pagbabanta pa sa sunod na sinabi ni Damon at tanging pag-iling lamang ang nagawa ng dalawang kambal. Basta ang alam nila ay puno ng takot ang kanilang katawan nang dahil sa kasama nila ang dating mafia king at ang anak nito. Then work for me, wika ni Grigor at napatingin ng kambal sa demonyong nasa harapan nila. Nagtataka ang mga ito't hindi alam ang sasabihin. Sila'y naguguluhan pa ng dahil sa emosyon na hindi nila maipaliwanag. You don't want to? I'll pay you, so you don't need to worry. Natauhan naman ng mga ito at panayang iling. Gugusto po, sabay na sambit ng dalawa at napatayo naman si Grigor at lumabas ng pinto. Habang ang ama nitong si Damon ay sumunod din at si Vera lamang ang naiwan dito at mas lalong kinabahan ng dalawa. Pero agad din yung nawala nang bigla silang yakapin ni Vera at nakita ang napakagandang ngiti nito. Welcome to the family! Masayang sabi ni Vera at ayaw niyang takutin ng mga bata. Parang hindi nalala yung edad nito kay Simon at Connor. Kaya naman panay ang talon ni Vera at naging alerto ang dalawa. Madam, baka matalisod kayo. Hindi maiwasan ni Marjo na magsalita nang dahil sa kanina pa ito kinakabahan. Ayaw niya madulas ito't nagulat sila sa pangiti nito. Mukha itong anghel at nakakabighani ang kanyang mukha kahit matanda na ito. Samantalang dinala ni Vera ang dalawa sa kusina at pinaghain ng pagkain. Habang naiilang naman ang dalawa nang dahil sa paghahanda nito ng pagkain. Wala sa isipan nila na matapos silang makarinig na parang isang banta sa asawa nito ay bigla silang tinanggap ng pamilya. At dalawang pasta ang inilapag ni Vera sa lamesa at nakangiting umupo sa upuan. Kumain kayo, huwag niyong iisipin ang dalawang yun. But I hope you understand us. Natigilan sila at naging seryoso mukha nito. I know my son Grigor didn't want to do it, but for my daughter-in-law Ara, she will do everything. Then it's up to you if you'll hate my son and do not accept my offer to be part of our family. Namangha sila sa sinabi nito't may parte sa katawan nila na parang hindi nila kayang kamuhian ng babaeng nasa harapan nila. Nagtitigan ng kambal at ngumiti na lamang kay Vera. We understood you, madam. Napangiti naman si Vera at mukhang naintindihan na niya ang ibig sabihin ng ngiti ng mga batang nasa harapan niya. Kaya tumayo si Vera at tinawag si Judy. Judy! Halos napalakas ang sigaw nito at napatingin ng mga katulong sa kanya. Agad niyang hinilan dalawa at dinala sa dalawang pinto na magkatabi. Prepare their rooms. Later on they will take a rest. Thank you. Pagpapasalamat ni Vera at habang tumatagal ay nagiging masayahin ito nang dahil sa dumarami na ang tao sa asyenda at dumarami ang tao sa mansyon. On the other side, Grigor is looking at the ceiling fan. Hindi pa rin kasi nagigising asawa niya simula nang ito ay matulog na sila umuwi sa asyenda. Kinakabahan siya minuminuto at panayang hintay sa pagmulat ng mga mata nito. Habang ang dextrose na nakalagay sa kamay nito kanina ay wala na. Tinanggal na ni Soraya at magiging okay na rin naman si Arabella. Hinihintay na lamang nila ang pagmulat ng mata ng asawa. Sabay tayo ni Grigor at pumunta siya sa sofa na katapat lamang ng kanilang kama. Siya'y inaantok maigi nang dahil sa pagod niya at wala pa siyang tulog. Ang mata niya ay nakapungay at malapit na itong bumagsak. Nagawang pumikit ni Grigor at hindi nito namalayan na mabilis siyang nakatulog. Samantalang sa pagtulog nito ay siya namang mulat ng mata ni Arabella. Uminat-inat ito tinawakan ng tiyan at napangiti naman ang makitang asawang natutulog sa sofa. Hindi ito ginising ni Arabella at saka dahan-dahang tumayo. Maayos na ang pakiramdam niya at wala na siyang nararamdaman na kahit na anong sakit. Ito ay napatingin sa salamin at ang kanyang mata ay medyo maga pero hindi naman halata. Kaya naman ngumiti ito bago tuluyang bumaba sa ibaba. Gulat na gulat naman si Connor nang makita nito si Arabella. Kadarating lang din ito galing sa airport at hinatid nito si Simon sa private plane ng Tomorrow family. Aalis na kasi ito at hindi pa rin pinigilan ni Vera. Total, nangako rin naman ang ina nito na pwede itong umalis kapag natapos na ang kanyang birthday celebration. Lady Ara, hindi na naiwasan na lahat na mapatingin at tanging mga katulong lamang ang naririto tang mag-asawang si Vera at Damon ay nasa kanilang kwarto. Naku, nasaan si Aldous Young Master?
Kapag nakita kayo nun ay mapapagalitan kayo. Hindi mapakali si Butler Ted nang sabihin niyang mga kataga. Pero ang takot nila ay biglang nawala. Bigla kasing tumawa si Arabella at kasunod nun ang paglabas ni Marjorie at Marvin mula sa kanilang mga kwarto. Nais kasing lumabas ni Marjorie at Marvin at gusto nilang libutin ang asyenda. Pero nang sila'y lumabas, nagulat sila na masilayan ng isang dalagang napakaganda. Who are they? Nilapitan ni Arabella ang dalawa at agad naman tumungo ang kambal nang dahil sa paglapit nito. Your twins? Namamanghang sambit ni Arabella at tumango-tango ang dalawa. Sabay nagulat ang mga ito't nang bigla silang kuritin dito sa pisngi pero hindi naman kalakasan. Tuwang-tuwa ito't halos bumilis ang tibok ng kanilang dibdib. Hindi nila alam kung anong nararamdaman nila. Basta kakaiba ang pakiramdam nila sa dalaga. Pero sila ay natigilan nang magulat sila at marinig ang isang boses na nagpapatayo sa balahibo nila. What are you doing? Nasa harapan na nila si Gregor at panay pa rin ang ngiti ni Arabella. Bumalik na naman ito sa pagkabata at halos mapahawak sa sentido si Gregor at nalapitan naman ito ni Arabella. Do you have a headache? Tanong ni Arabella at napalunok na lamang ang kambal. Parang nagkaroon sila ng idea kung sino at ano ito ng kanilang boss. Kinakabahan tuloy sila at umiwas ng tingin. Iniisip nila na baka mamay parusahan sila nito at bigla na lamang palayasin. Nagising na lamang kanina si Gregor at wala na sa kama si Arabella. Bigla ito napabalikwas ng bangon nang bigla itong nawala. Kaya naman tinungon itong first floor ng kanilang bahay at bigla nakita niyang nasa ito ang dalawang kambal. You need to rest, malamig na sabi ni Gregor. Pero nginitaan lang ito ng asawa at saka nagtatatakbo na naman. Kaya nagulantang ang lahat at kinakabahan. Nagsimula silang harangin ang dalaga sa pagkakatakbo ng ito ay hindi makalayo. Don't you dare to run again? May kalakasang sabi ni Gregor at kinakabahan na sila. Kaso, wala talagang talab kay Arabella ang pagbabanta nito kaya naman sumakit ang ulo ni Gregor. I'm fine, malakas na ako. Masayang sabit ni Arabella at hinabol ito ni Gregor. Silang dalawa'y parang bata at hindi makapaniwala si Marjorie at Marvin sa kanilang nakikita. Hindi nila alam na ganito palang kanilang boss. Gotcha! Binuhat ni Gregor si Arabella at pumasok sa elevator. Panay ang palag nito, ngunit tumigil din nang sila ay makarating sa kwarto. Ang mga ngiti ni Arabella ay biglang nawala, napalitan ito ng lungkot at parang maiiyak pa. Kaya naman agad niyakap ni Gregor ang asawa at humiga sa kama. Come here, let me hug you. Kinilig naman ito tumiga nga sa kama. Silang dalawa'y magkayakap at kinapa ni Gregor ang tiyan ni Arabella. Parang normal pa rin ito. Kaso hindi na siya ganun ka-flat. Parang akalain mo na siya'y may bilbil dahil medyo mataba-taba ng kanyang tiyan. Hindi makapaghintay si Gregor na makitang anghel sa sinapupunan ni Arabella. Naikuyong nitong kamay matapos niyang maalalang lahat na nangyari. Pero nawala rin yun agad nang yakapin siya ng mahigpit ni Arabella. Pwede bang isama mo ako sa office? Pakit na aniya ni Arabella. Nagbago biglang timpla ng mukha ni Gregor sa sinabi nito. No. Hindi ka lalabas at dito ka lang. Bigla naman tumalikod si Arabella at panayang maktol. Nag-iingat naman ako eh. At saka hindi naman ako pupunta sa iba sa office mo lang. Ayoko sa bahay, please. Nakakunot ng noon ni Arabella at samantalang hindi alam ni Gregor ang gagawin niya. Ayaw niyang payagan ito't natatakot na may mangyari na naman na hindi maganda. Fine, you'll go with me. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka maglilikot. Napabalikwas agad ito sa sinabi ni Gregor. Para siyang nabuhayan at biglang niyakap ang asawa. Magaling na talaga ako, promise. Kaya sasama ako sa iyo, okay? Wala nang nagawa si Gregor at panayang iwas niya. Hindi niya alam kung tama bang desisyon niya. Siya ay napahawak sa sentido at umiling na lamang at hindi inisip ang mga mangyayari. Kinabukasan, napasilip ang lahat sa pinto nang makita nila ang kotse ni Gregor. Bumaba ito kasama si Frago, ngunit nang buksan ni Frago ang isang pinto ng kotse ay namangha sila. Kasama nito si Arabella at talagang hindi mali ang balita. Sila ay nagbigay galang sa kanilang boss at maging sa babaeng kasama nito. Ang kanilang mga ulo ay nakatungo habang hindi naman alintana ni Arabella ang mga tao. Parang wala lang ditong kaganapan at parang hindi niya naisip ang aksidenteng nangyari sa kanya. Silang dalawa'y naglakad patungo sa private elevator hanggang sa makarating sa opisina ni Gregor. Agad itong niyakap ni Arabella at napasama naman ang tingin si Frago. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago
at tuluyang sinara ang pinto. May problema ba, Grigor? Tanong ni Arabella at parang hindi nito alam ang problema ng kanyang asawa. Masakit ang ulo ni Grigor nang dahil sa nangyari at talagang nadagdagan na naman ito nang pumasok muli si Frago. The meeting will start before 9:30 a.m. at the meeting room. Sabay labas muli sa kwarto at meron na lamang 5 minutes si Grigor. Hindi nito alam ang gagawin lalo na't kasama niya ang asawa. Pupuntahan ko si Helena, okay lang ba? Naalala nito biglang dalagat nasa department nila ito ngayon. Walang nagawa si Grigor dahil meron siyang meeting ngayon. Naglakad ito sa pintuan at saka binuksan ang pinto. Take care, wife. Kinilig si Arabella nang marinig ito sinabi ng asawa. Habang tinataboy naman ito si Grigor dahil kanina pa ito halik ng halik sa noo ng asawa. Habang si Arabella naman ay naglakad patungo sa department nila. Na-miss nitong mga kasama niya at pagpasok ng dalaga, ito ay pinagtinginan at ang iba naman ay kinabahan. Sinalubong ito ni Helena at nagtatalon si Arabella, kaya naman agad itong pinigilan ni Helena. Lady Ara, itigil niyo nga yan. Siguradong pagagalitan kayo ng boss kapag nakita kayo. Narinig ito ng mga kasama nila, talagang hindi sila makapaniwala. Ang babaeng ito ay asawa ng kanilang boss at hindi naman malabo. Sa kutis at ganda pa lang ni Arabella ay imposibleng hindi mahulog si Grigor. Kaso, hindi pa rin nila lubos maisip na paano ito napaibig ang isang demonyo. Halika rito, aniya ni Helena at dinala ito sa upuan na malapit sa aircon. Bakit tayo nandito? Hindi ba't doon tayo nakaupo? Sabay turo sa upuan nila noon. Umiling lamang si Helena at tumangu-tango ang kasama nila. Baka po kasi mainitan kayo, baka mamaya ay magalit si boss. Sabat ng isa sa mga kasama nila at kinabahan naman ng mga ito sa sinabi nito. Pero isang ngiti lang ang pinakawala ni Arabella sa kanyang mga labi dahilan na kumabog ang kanilang mga dibdib. Malayong-malayong itsura nito nang ito ay umiiyak nang dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ngayon naman ay labis ang ngiti nito at parang hindi mo mabibili ng kahit na ano. Sila naman ay napangiti rin at naisip na sobrang bait nito nang makilala nila at ngayon ay hindi sila makapaniwala na asawa talaga ito ni Grigor. Miss Arabella, pwede bang magtanong? Napatanong na ang mga kasama nila sa opisina at hindi naman pinahindian ng dalagang mga ito. Totoo po bang buntis kayo? Agad hinawakan ni Arabella ang kanyang tiyan at saka ngumiti. Yeah, I'm 3 months pregnant. Sambit nito tang tiyan niya ay medyo mataba na talaga. Hindi pa naman ito halata, kaso pansin din nila na medyo lumalaki yon nang dahil na rin sa suot niyang dress. Halos mapanganga sila at namangha. Ang iba naman ay natutuwa at ang iba naman ay nagsaselos. Kaso alam nilang hanggang doon lamang ang dapat nilang ikaselos dahil ang tunay na reyna ay nasa harapan na nila. Pero may tatanong lang po kami, paano niyo po napaibig si boss? Sobrang nakakatakot kaya siya. Nagtawanan ng mga tao sa department na magtanong isa sa mga may matataas na posisyon sa kanila. I don't even know. I just found out that he loves me and I love him. Sa simpleng salitang sinabi ni Arabella, hindi maiwasang kiligin ang lahat. Parang may paru-paro sa kanilang mga tiyan at natutuwa silang makilala ang babaeng nasa harapan nila. Kaso sa hindi inaasahan, biglang bumukas ang pinto at bumungad ang nakakatakot na pinag-uusapan nila. Sila ay dali-daling napatakbo sa kanilang mga upuan at hindi lumingon sa pinto. Kaso isang boses ang narinig nila kaya sila ay napatingin dito. Grigor! Ang boses ni Arabella ay nangibabaw at niyakap nitong asawang kadarating lamang. Parang binabalot ng kahihiyan si Grigor sa karamihan nang dahil sa ginawa ng asawa. Siya ay agad na lumabas ng pinto at naglakad kasama si Arabella. Don't do that, pagbabanta ni Grigor. Kaso, kahit na anong gawin nito hindi naman susunod ang asawa niya at patuloy na magmamatigas. Silang dalawa'y naglakad patungo sa labas ng Tomaro Industry at sumakay sa kotse. Habang si Frago ang driver at may makasunod na inang sasakyan sa kanila. Magkakaroon kasi ng simpleng salo-salo ang buong pamilya ni Grigor at naroon ang lahat. Pero tanging si Simon lamang hindi makakasama dahil wala ito't umalis na. Habang sila'y nasa daan, si Arabella napatanong bigla. Saan pala tayo pupunta? Bakit tayo lumabas? Tanong ni Arabella habang si Frago ay nakikinig lamang. To our hotel. Simpleng sambit ni Grigor at kumunot naman ang noon ni Arabella dahil hindi niya gets ang sinabi nito. Hotel? As in hotel? Kahit kailan ay mahirap talagang kausap si Arabella. Siya ay slow at minsan naman ay hindi sigurado sa mga sinasabi. Tanging pagtangon na lamang ang nagawa ni Grigor at bumaba sila ng kotse. Ang hotel nito'y nakapangalan pa rin kay Damon, kaya naman si Damon pa rin ang nagmamay-ari nito. Tanging sila lamang ang taong naririto at ang mga nag-ayos sa venue.
Namangha si Arabella na sila'y makapasok sa loob. Napakalaki nito't napakaraming pintuan. Kaya naman maaaring maligaw ka kung kapapasok mo lamang dito. Sila'y umakyat sa second floor ng hotel at ayaw ni Grigor na mapagod si Arabella. Sumang-ayon din naman ang buong pamilya, lalo na sa kalagayan ng dalaga. Sila'y nagdesisyon na dito na lamang at huwag na sa pinakataas ng hotel kung saan nandoon ang tinatawag na penthouse. Para namang bata si Arabella na makita nito ang napakaraming pagkain sa lamesa at bumungad sa kanila si Vera at Damon. Habang nasa tabi nito si Argus at Judy, hindi na mapansin ni Arabella na si Helena ay nandito rin at kapapasok lang nila at nakasakay ito sa kotse ni Connor. Wow! Ang ganda naman dito! Manghang sabi ni Arabella at saka inilalayan ito ni Grigor at lumapit na rin ang mga kasama nila sa pamilya. Ano palang meron? Dugtong nito tinawakan naman ni Vera si Arabella sa magkabilang braso. Siyempre, dahil okay ka na, kailangan natin mag-celebrate, kaya halika na kayo. Kayo rin Marjon at Marvin. Napatingin dito si Arabella at saka napaisip. Nakita niya ito sa asyenda pero hindi niya kilala. Sino pala sila? Hi, bati ni Arabella at magpapakilala sanang kambal na kapatid ni Minerva nang magsalita si Connor. Lady Ara, just call them Marjon at Marvin. Kinakabahan kasi sila na mabanggit nitong apelyido at malamang kapatid ito ni Minerva. Pinagtatakpan na nila ang dalaga dahil wala na ito. Sige na, kumain na tayo. Putol ni Vera at nagsimula na silang kumain. At napansin naman ng kambalang samahan ng buong pamilya at hindi nila maiwasang mapangiti. Kahit kasi masama ang loob nila sa pamilya nito, wala silang magawa kung hindi ang hayaan na lamang at kahapon lang din ay binigyan na sila ng trabaho ni Grigor. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain ng mga ito, ay agad tumayo si Arabella. Nag-iba kasi ang amoy nito sa pagkain at parang masusuka pa ito. Naging alerto naman ang lahat at lalo na si Grigor. Hinimas nitong likod ng asawa at hinawakan ng isang kamay. Nasan palang banyo? Habang ang isang kamay ni Arabella nakahawak sa kanyang bibig. I'll escort you to. Hindi na ituloy ni Grigor ang sasabihin nang pigilan ito ng asawa. Ano ka ba naman? Kaya ko na't saka okay na ako. Umayos ng tayo si Arabella at ngumiti. Mukhang okay na talaga ito at walang nagawa si Grigor kung hindi hayaan ang asawa. Alam din naman kasi niyang safe ito at walang ibang tao sa hotel kung hindi sila. Paglabas mo sa pinto, makikita mo naman agad. Sabay turing ni Argus sa pinto at naglakad palabas si Arabella. Nagmadali ito dahil talagang hindi na naman okay ang pakaramdam niya. Nakita nitong isang daan na may nakalagay na comfort room at agad siyang pumasok dito. Hindi na malay ni Arabella ng banyo na kanyang pinasukan ay banyo ng mga lalaki. Naghugas ito ng kamay at hindi ito tumitingin sa salamin. Naduduwalit at hindi maiwasang manlambot. Ang kanyang kamay nangangatog at ang kanyang mga tuhod. Pero natigilan si Arabella nang may makita siyang lalaking nakatayo sa likuran niya. Siya ay kinabahan at napatingin sa lalaking ito at napakagwapo. Nawala ang kaba niya at sinuwi ang mukha ng lalaki. Pinagmasdan itong kasuotan na parang mga kasuotan din ng asawa niya. Kaya hindi maiwasan ni Arabella ang magtanong. Bisita ka ba rin ba ni Grigor? Matapos itong sabihin ni Arabella, ang lalaki sa harapan niya ay biglang ngumiti. Sino kayang lalaki nakaharap ni Arabella? Kakampi ba ito o kaaway? Ito ba ang simula ng panibagong gulo sa buhay ng pamilya Tumaro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.